Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung napapanood niyo po tayo dito sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Meron din po tayong Informador Facebook or Meta page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. Dito mga kabunyog, ang maganda dito sa bago kong mga social media platforms, dito mahaba-haba ang talakayan natin dahil hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko dito. O kaya subscribe na po kayo dito o kaya follow na po kayo. Okay? O ito mga kabunyog, pag-usapan nga natin ito. Grabe yung mga tira ni Raffy Tulfo kay Senador Raffy Tulfo kay Department of Tourism Secretary Frasco. Itong si Christina ba ang pangalan nito? Itong si Christina Frasco. Ha? Ano to? Talagang barado kay Raffy Tulfo. Kasi, ha? Alam naman natin itong problema dito sa Department of Tourism Secretary na to. Sa mga bansa sa Southeast Asia, mas pinupuntahan pa ng mga turista ang Vietnam, ang Thailand, ang Malaysia, ang Cambodia nga, lamang pa sa Pilipinas eh. Oh, yun ang malungkot diyan. Ang ganda ng mga tourist destination sa bansa natin, and yet, ang mas pinupuntahan ayon sa ah, data, ano yan, mas pinupuntahan pa Thailand, Vietnam, Singapore, Indonesia, Malaysia, Cambodia. Panghuli ang Pilipinas. Ngayon, anong nagagawa ng Department of Tourism? Ang laki-laki ng budget. Oh, ngayon, ang pinupuna ni Senador Raffy Tulfo, para kasi daw ang pinopromote ng Department of Tourism, hindi naman yung mga tourist destinations. Ang pinopromote ng Department of Tourism, yung Secretary ng Tourism, si Frasco. Bakit? Ay ang lahat na lang na promotional ads ng Department of Tourism, mukha ni Frasco ang nakikita. Lahat na lang daw ng lahat na lang ng mga ads, mga promotions ng Department of Tourism, nandun ang mukha ni Frasco, Department of Tourism Secretary Frasco. Kaya nga sabi ni Tulfo, para ka ng vlogger eh. Para ka ng vlogger, ikaw na lang nakikita lagi. Ikaw yung nagsasalita, ikaw yung nagpo-promote ng tourism, mukha mo lang lagi nakikita sa mga billboards, sa mga tarpaulins. Kaya barado si Frasco eh. Sabi naman ni Frasco, hindi naman daw siya hindi niya naman daw pinopromote ang sarili niya. Hindi naman daw totoo yan. Sabi yan ni Frasco hindi naman daw totoo. Kaya lang lumabas din ngayon, ang daming lumabas ngayon, kahit pala bago naging Department of Tourism Secretary yan, mayor pa pala yan ng Liloan, kasi yung asawa niya, yung congressman ngayon, si Duke Frasco. Panahon pa pala nila na mayor siya, congressman yung asawa, nung hindi pa siya nag-Department of Tourism Secretary, ang halos pala mga lahat ng mga pinapamigay sa mga tao, may mukha nilang mag-asawa. Talaga palang ugali pala nito ni Frasco. Ang epal. Kaya nabarado siya ngayon kay Raffy Tulfo. Anak ito ni Gwen Garcia, yung natalong matagal na governor ng Cebu. Tinalo ni Pambari 4. Itong si si Frasco, nung panahon spokesperson ito ni Sara Duterte. Nung tumakbo si Sarang Vice President, ito yung kanyang spokesperson eh. Kaya talaga ito sa unity team. Kaya lang siyempre nung nahati yung Duterte at Marcos, mas Marcos siya sumama. Kaya may hinanakit din diyan si Sara sa mga Garcia at sa mga Frasco. Pero ito na ngayon ang issue sa kanya, gusto siyang ipasibak bilang DOT secretary kasi nga yung mga issue na yan sa kanya. Mayroong lumulutang ngayon na papalit sa kanya, yung Gregorio ba yun? Ano nga bang posisyon nun sa gobyerno? Ipapalit daw dito. Pero sabi naman ni Frasco, ano pa naman daw siya ng presidente, pinagtitiwalaan pa daw. Anyway, ang problema kasi dito talaga kay Frasco,
Dami ng kontrobersya yung Department of Tourism. Naalala nyo noon na nasa gobyerno pa ni Marcos si Paul Soriano, yung asawa ni Tony Gonzaga. Nag-promote sila noon gumawa sila ng ano ba 'yon, yung slogan, parang slogan ng DOT na ginaya sa ibang bansa. Ang mahal-mahal ng binayad para pag-isipan yung promotional slogan ng DOT, Department of Tourism, tapos ginaya lang pala sa ibang bansa. Pangalawa, yung naglabas ng mga ads, tapos yung mga video pala doon galing sa mga iba-ibang lugar, may Bali, Indonesia. Grabe na ang kahihiyan ng Department of Tourism sa ilalim nito ni Frasco eh. Ang pinakahuling ang kahihiyan, yung nag-shoot pa daw ng mga locations, ng mga tourist attractions ng iba-ibang lugar sa Pilipinas. Tapos ang lumabas, mga picture din picture na naman ni Cristina Frasco. Cristina ba ito? Kaya na ito ngayon sinasabi na ni Tulfo, na daw, ha? Para ka ng vlogger eh. Kaya medyo mainit na si Tulfo dito, ha? Pero ang depensa naman niyan, ano bang depensa niya ni Frasco? Ang depensa niya ni Frasco, hindi naman daw siya hindi naman daw niya pinopromote ang sarili niya. Yan yung niyan eh, yan yung sinasabi niya ni Frasco. Pero hindi siya makakapag niyan, sinungaling niyan. Hindi siya makakapagsinungaling niyan kasi ang daming mga pictures talaga na nagpapakita na siya ang pinopromote niya, sarili niya. Ang pinopromote niya, sarili niya, hindi naman yung tourism. Kaya ito, yan, tama lang yung obserbasyon na yon na medyo na ito si Cristina Frasco eh. Ang pinagmamalaki niya lang, suportado pa naman daw siya ng presidente. Kaya lang, sa dami na ngayon ng nananawagan na sibakin na itong si Frasco, sa tingin ko masisibak na ito. Masisibak na ito. Ang dami niya ng kontrobersya mula nung maupo pa siya dyan sa Department of Tourism eh. Ikaw nga ba naman? Department of Tourism Secretary ka, pinopromote mo mukha mo. Ang pinopromote mo mukha mo, hindi naman yung mga tourist destination sa bansa. Mayroon ngang nakakatawa dyan, lumabas, La Union, tapos picture niya. Camarines Sur, picture niya na naman. Pampanga, picture niya na naman. Sa halip na yung mga tourist attractions ng kada probinsya ang nakalagay doon, mukha niya. Inaano siya ginagawang katatawanan yung Tapos ang sabi naman niya ni Frasco, yung daw magazine na nag-feature sa kanya, hindi naman daw binayaran yun. Kasalanan niya raw ba yun na finiture siya? Pero ang tanong, bakit bagsak ang tourism ng Pilipinas? Yan yung dyan. Samantalang ang ganda ng Pilipinas. Bakit talo tayo? Cambodia, talo pa tayo eh. Yan yung dapat sagutin ng Department of Tourism. Ang laki-laki ng budget. Anyway, mga kabunyog, ito naman pag-usapan natin, mga kabunyog, itong si Marcoleta, talagang ito, ito, may isang defense analyst, magaling itong defense analyst, nagkomentaryo sa kanya, itong defense analyst na to, mga kabunyog. Itong defense analyst na ito ay, maganda yung comment kay Marcoleta nito eh. Tama naman yung comment nito eh. Si Dr. Renato Di Castro, defense analyst. Anong sabi ni Dr. Renato Di Castro? Hindi ako abogado, pero si Senator Rodante Marcoleta ay abogado. Hindi niya ho ba naiintindihan yung esensya ng UNCLOS? It has nothing to do with Philippine ownership. Ang pinaka-esensya ho nung arbitral ruling, pinapawalang visa yung very expansive claim ng China. Yun. Kasi itong si Marcoleta kasi, sabi niya, hindi niya naman dinidipinsa ng China. Hindi naman daw siya nag-aabogado para sa China. Hindi daw. Anong hindi? Yung kanyang pagdidipinsa sa China, higit sa pagiging abogado.
marami na ngayon ang nagre-react sa kanya, si Professor Batong Bakal, ito si Renato Di Castro, defense analyst ito. Oh, kasi parang hindi pinapahalagahan ni Marcoleta yung UNCLOS. Ang UNCLOS yan yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Noong 1982, ang mga bansa sa mundo ay umattend diyan sa pagtitibay ng na yan, convention. Ha? Convention yan, ibig sabihin pag nagtipon-tipon ang mga bansa, nagkaisa sila sa laman ng UNCLOS na yan, United Nations Convention on the Law of the Sea. Ibig sabihin, yung mga bansa na may mga dagat ay nagmiyembro diyan, umattend diyan sa convention na yan, pumirma diyan sa convention na yan. Anong mga nakalagay diyan? Yung mga konsepto ng territorial sea, exclusive economic zone, yung mga EEZ, diyan yan. Nakalagay yan diyan sa sa UNCLOS na yan. Ang China, nakapirma din diyan sa UNCLOS na yan. Ang Pilipinas, nakapirma din diyan. Ano ang nakalagay diyan? Nakalagay diyan na susunod ka sa mga nakalagay sa convention na yan. Ngayon, pag may problema ka sa isang bansa na miyembro ng UNCLOS, nakapirma sa UNCLOS, pag may problema ka, ang pwedeng recourse ay idaan sa arbitration. Tayo ay dumaan sa arbitration, nag-file tayo ng arbitration case laban sa China. Final natin doon sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Ang China, pinaalam, hindi nag-participate ang China. Pero may nakalagay diyan sa UNCLOS kahit hindi ka mag-participate dahil nagpirma ka sa UNCLOS, magpapailalim ka sa desisyon ng arbitration. Kahit hindi ka mag-cooperate. Kasi pag hindi ka nag-cooperate, wini-waive mo yung rights mo. Ngayon, hindi nag-cooperate yung China. Nanalo yung Pilipinas. Ano ang sabi diyan sa desisyon ng arbitral ruling? Ang sabi sa arbitral ruling, yung 9-line ng China, walang legal basis yun. Saan naman kinuha yung 9-line na yun? Yung 9-line ng China, walang legal basis. Imaginin mo, guguhitan mo ng 9-line, tapos yung mga teritoryong sakop na ng Pilipinas, bahagi na ng Pilipinas at ng ibang bansa sa Southeast Asia, kukunin mo, guguhitan mo ng line, ang claim mo lang nung mga panahon, ng sinaunang panahon sa inyo yan. Sinong nagbigay sa inyo ng kapangyarihan, karapatan na sa inyo yan? Saka sa ilalim ng UNCLOS, yung 200 nautical miles mula sa shore ng bansa, exclusive economic zone yan. Kaya yung West Philippines sinasabi natin, 200 nautical miles yan mula sa ating baybay, yung ating shore. Sumukat ka ng 200 nautical miles, yan yung ating exclusive economic zone. Wala tayong sovereign rights diyan. Ibig sabihin hindi absolute ang rights natin, ang sovereignty natin diyan. Pero mayroon tayo diyang sovereign rights. Ibig sabihin yung pakinabang sa mga resources diyan, yung pag-develop niyan sa atin. Yan yung natin diyan. Saan nakalagay yan? Sa UNCLOS. Nakapirma dyan ng China. Nakapirma rin ng Pilipinas dyan sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Bakit hindi kilala ng China yan? Okay, hindi nila kinikilala yung UNCLOS. Nakapirma sila dyan, 1982. Tayo rin, nagpailalim sa arbitration court. Natalo natin ang China. Dapat sumunod ang China doon. Kaya tama itong punto ni Dr. Renato Di Castro, isang defense analyst. Hindi siya abogado, sabi niya. Si Marcoleta abogado. Pero bakit hindi kinikilala ni Marcoleta ang UNCLOS? Bakit hindi kinikilala ni Marcoleta ang ruling ng Philippine Court of Arbitration, ng Permanent Court of Arbitration? Yun eh. Ang sinabi ng arbitral ruling, noong 2016, linabas yung desisyon, July. Ang sabi sa arbitral ruling, yung claim ng China na napakalawak, na tinatawag nilang 9-line, actually ngayon tawag na doon 10-line na eh. Walang basis yun. Walang legal basis yun. Sa ilalim ng UNCLOS, sa iba pang mga mga conventions tungkol sa mga teritoryo sa dagat, walang legal basis yun.
Kaya binaliwala yun ng Permanent Court of Arbitration, yung claim ng China na ginagamit yung 9 dash line. Ang kinilala yung sa Pilipinas. Kasi yung sa atin, nakabase sa UNCLOS eh. Sumusunod tayo sa UNCLOS eh. Oh, kaya sabi nga ni Dr. Renato de Castro, hindi niya daw maintindihan si Marcoleta. Bakit abogado si Marcoleta? Hindi niya ginagalang yung desisyon ng UNCLOS at yung desisyon ng arbitral ruling. Oh, yung arbitral ruling napakalinaw eh. Ang inaargumento kasi ni Marcoleta, wala daw coordinates. O ang hamon sa kanya ni Professor Batong Bakal, sige nga, ibigay mo nga yung meets and bounds ng mga bansa. Tsaka may nag-alas ka nga eh. Mayroong nag-post. Gusto siguro ni Marcoleta lagyan ng muhon yung mga dagat. Baka daw gustong lagyan ng muhon. Hindi naman lupa yan na tinitituluhan. Anyway, ah, yan yung nagiging na eh, katatawanan na yung eh. Pero sabi nga ni Dr. Renato de Castro, bakit naman ganun si Marcoleta? Sabi niya, hindi siya abogado, siya, si Dr. Renato de Castro. Pero malinaw sa kanya yung UNCLOS. Malinaw sa kanya yung arbitral ruling. O, si Marcoleta dapat, dahil abogado, dapat na ginagalang niya yun. Pinaglalaban niya yun. Hmm? O. O ito, mga kabunyog, mga kababayan. O, pag-usapan natin itong si Senadora Risa Hontiveros na imbitahan yata sa isang activity. Tinanong siya tungkol sa plano niyang tumakbo sa 2028. O yun, ang sagot ni Senadora Risa, direkta, wala nang patumpik-tumpik. Sabi niya, kung siya ang pagkakaisahan ng United Opposition, kung siya ang mapipili ng United Opposition, lalaban siya. Lalaban siya. Ha? Pero ang requirement niya, dapat siya yung pagkaisahan. Ibig sabihin, hindi mahahati ang oposisyon. Kasi baka tumakbo si Lenny, o baka tumakbo si Bam, o hindi pwede yon. Dapat isa lang. Kung siya yung mapipili ng United Opposition, hindi tatakbo si Lenny, hindi tatakbo si Bam, lalaban daw siya. Ngayon, ang tanong, kaya niya bang talunin si Sara? Yun yung tanong sa kanya. Sabi niya naman, ang sagot niya naman sa tanong na yan, sa tingin niya kaya namang talunin si Sara. Ha? Hindi naman yan hindi naman yan imposible. Basta't magkaisa ang oposisyon, talagang malayo pa, matagal pa, maghanda na, magbuo na ng makinarya, magbuo na ng kaya naman yan. Kasi sabi ni Senadora Risa, wala namang diyan imposible. Kung talagang pagpupursigihan niya ng oposisyon, magtutulungan, gagamitin ang lahat ng pwersa, no? Na mapapasuporta. Naniniwala siyang kayang talunin si Sara. Hindi naman yan kahit naman si Binay bagay kahit naman si Binay. Akala mo noon ang lakas-lakas na. Kasi sa mga survey siya yung nangunguna bago yung 2016. Pero nung lumabas yung mga baho ni Binay, lumabas yung mga baho, unti-unti nagbago yung ng mga tao pagtanggap sa kanya. Hanggang sa natapos yung eleksyon, ang nakuha na lang na boto ni Binay, 5 million. Talo pa siya ni Grace Poe at ni Marojas. Ang nanalo nun si Duterte. Naka 15 million votes yata si Duterte. Si 9 million si Grace Poe. 9 million din si Rojas. Ka 5 million na lang si Binay. Mula yan sa dating malakas. Si Duterte noon, wala naman yan mankinarya, wala naman sa survey ang layo. Pero sa bandang uli, siya yung lumakas, siya yung nanalo. Kaya hindi rin ibig sabihin na malakas ka sa survey. Ano na yan? Kahit naman nung panahon ng 2010, sino ang nangunguna sa survey? Nung una, si Villar, ang lakas-lakas. Si Villar. Pero nung bandang huli, tinalo pa nga si Villar ni Joseph Estrada, ni Erap. Pumangalawa pa si Erap kay kay Pinoy. Nanalo si Pinoy, nang pangalawa si Erap, pangatlo si Villar. Pero nung una, si Villar sa survey, ang lakas. Kaya ang sinasabi dito ni Senadora Risa, hindi naman yon na dahil lang ba nangunguna si Sara sa survey, hindi na yan matatalo. Sabi niya, kaya yan. Kailangan lang talagang pursigihan. Yan yung ha? Ngayon, sa tanong, kailangan bang makipag-unite, makipag-alyansa sa administrasyon ni Marcos? Ibig sabihin, yung administrasyon. Ngayon, sabi ni Senadora Risa, wala pang stand sa ganun.
Wala pang stand. Hindi niya pa masasagot yan kung kailangan bang makipag-alyansa sa kampo ng Marcos. Kasi ang Marcos, Romualdez, wala namang pambato eh. Si Romualdez, pinuflot pero mahina eh. Pinuflot naman si Jun Vic Rimulya, hindi rin, mahina rin. Ewan si Vince Dizon. Hmm. Kaya, kumbaga, maghahanap talaga ang administrasyon ng pwedeng suportahan. Ngayon, sa posibleng si Risa, posible din si Leni, posible rin si Bam. Wala pa eh. Kaya lang, ang sinasabi ni Risa, ni Senadora Risa, ayaw niya ring mag-commit. Ayaw niya munang sabihin na bukas siya sa pakikipag-alyansa sa Marcos. Didesisyonan daw yan sa tamang panahon. Pero sa ngayon, hindi niya makita kung kailangan ba talagang makipag-alyansa o ano. Anyway, ang tanong lang talaga kung tatakbo ba siya. So ang malinaw na sagot ni Senadora Risa, bukas siyang tumakbo. Kung walang panlaban ng oposisyon, lalaban siya. Pero hindi siya lalaban kung mahahati ang oposisyon. Kaya ang kondisyon niya dapat pagkaisahan na siya ang pambato. Kasi kung hindi rin lang, kung tatakbo si Leni, tatakbo si Bam, hindi siya tatakbo. Ang ganun yung stand ni Senadora. Tama lang naman yun. Hindi dapat mahati ang oposisyon. Kaya lang ang sinasabi naman ni Senadora Risa, dapat ngayon pa lang maghanda na ang oposisyon. Maging malinaw na sino ba talaga ang ipambabato? Sino ba talagang ilalaban? So, medyo nga naman ano yan, mahirap na usapin yan. Kailangan nga naman talagang isettle na yan ng oposisyon. Kasi nung 2022, medyo huli na yung desisyon noon. Nag-decide noon si Leni na tatakbo, October 2021. Filing of candidacy na. Saka siya nag-decide. Kaya yung paghahanda ng oposisyon no, napakaiksi na eh. Napakaiksi na. Kaya ang sabi ni Senadora Risa, kung lalaban ng oposisyon ngayon, malayo pa, magdesisyon. At kailangan, isa lang yung pambato. Magdesisyon na. Sino? Hindi pwedeng hati. Kaya kung siya ang piliin ng United Opposition o Unified Opposition, laban siya. Kung kaya ba si Sarang matalo? Kaya. Yan ang kung kailangan bang makipag-alyansa sa Marcos, ayun, hindi niya pa yun masagot. Kasi siyempre pag-uusapan nga naman yan ng mga kasamahan niya. Alam naman natin hindi madaling ano yan. Kasi Marcos yan. Pangalawa, administrasyon yan. Pero sa isang banda rin, kailangan ano rin, pag-isipan paano matatalo si Sara Duterte. Anyway, maraming usapin na kailangang i-resolve diyan. Ang importante, nagpahayag si Senadora Risang handa siyang lumaban kung walang lalaban sa oposisyon, kung pagkakaisahan siya. Kung makikipagkaisa sa Marcos, pag-uusapan yan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.